Chat. Ito na siya. Ang tawag dito, cable raceway. So, dito nagkakarerahan yung mga kable. Actually, daluyan lang siya. So, kung raceway, dito magkakarerahan. So, kung daanan lang siya is, ito yung runway. De, joke lang. So, ang ginagawa nitong cable raceway or runway, depende kung anong tawag nyo. So, ito yung one way lang. Ito yung highway. Then, kung medyo nakasabit siya sa kisame nyo, highway. And kung nakalagay siya sa bubong nyo, expressway. De, joke lang. So, ito yung size na 30. And ito naman yung 50 yung size. So, yun yung pinagkaiba nyo. Ang laki. So, ito yung una ko nabili. Kasi sabi ko, malit lang kailangan ko. Kasi malit lang yung setup ko. Eh, nung dinamay ko yung AC, kulang pala. So, ito yung kable. Ginagawa niya is, i-screw mo siya sa pader. Or sa setup mo, then dito may pagdanin yung kable. Yan. Tsaka matatakpan. So, ang kinalabasan nun, malinis na setup. Hindi kita yung mga salasalbat na kable. And kung marami ka ng padadaanin or medyo ducts ka, matataba yung kable mo, ito yung magandang cable runway. Kasi maraming kasya. Ayun, no? Medyo malalim siya hanggang dito. Eh, mga 3 daliri yung kasya. Ayun. Tapos yung haba niya, ganyan din. Yun o. So marami-raming kable pwedeng ilagay dito. So mas okay pala to. So mali ako nang bili. Pero okay lang. So, anyway, ganito yung tsura niya no, sa setup ko. Angat ko lang yung stand and harap. Okay. So ito, yung isa ko sa mga setup na medyo confident ako na ayos ko na maayos kahit hindi naman. So ito yung isang setup na 12 volts. 15 watts lang yung solar panel nito. And yung cable runway. So ganyan siya. Diyan mo lang siya ilalagay kung saan mo padadaanan yung kable. Then switch. Ito yung switch ko na ventilador ko sa bubong ko. Kung nasan yung, kung saan ako nakatayo ngayon, may bubong doon. Ay may ventilador. Ventilation ko. Then ito yung battery. Series and parallel connection siya, halo-halo. So try nyo kung madedetect nyo kung paano siya nakakonect. Ginulo ko talaga siya para hindi nyo makita ko ng diagram yan. And ang aking hardworking 220 volts, 220 watts na inverter, nakakonect siya. Dito siya dadaan. Direkta sa SCC. So ganyan yung tsura niya pag nakaayos na. So balik tayo dito. Ito ang aking cable runway. Palitan ko yung isang daanan dito sa akin kasi medyo masikip. Balik tayo sa taas. Ayun, nakikita nyo yan. Itong mahaba na to. Medyo overcrowded siya agad kasi ang dami kong pinadaang kable dyan. Dagdag pa itong mga AC dito. Ayun yung submeter and AC yan lahat. Then dito sa baba, ito yung mga DC. So medyo masikip, di na kasya yun. Hanapan ko pa na ibang lugar. Siguro dito sa bandang baba ko na lang ilalagay. Since ano rin naman yan, DC meter. Palitan ko lang to. And
Uy, grabe. Woo! Tingnan mo naman, oh. As you can see, oh yeah, okay na ako sa DC setup ko. Ito na lang, pero pending pa rin niya kasi hindi ko pa alam kung paano ko ikakabit to. And dito, medyo may konti pa. And ito is, pang ano ko lang naman kasi to. Pang taboy lamok ba? Ayun, oh. Kaya dyan pa siya nakasaksak. Nahanap ako pa ng ibang pwesto to. Mosquito killer. Kasi malamok sa amin. At dalawa yan. Ito ilalagay ko sa bandang kusina siguro. Tanggal lamok. So okay na. Ito nagagawa ng cable runway as you can see. Huwag na i-disregard nyo na lang muna to. Oh wait. Medyo pwede ko rin pala siyang takpan. So ganyan siya. Kung hindi nyo siya makikita, as you can see, okay na. So yun yung nagagawa ng cable runway. So kung gusto nyo maging malinis yung setup nyo gaya ng mga professional, kahit di kayo professional, bili lang kayo na ito. And depende sa laki ng setup nyo kung anong size kukunin nyo. So yun lang muna sa video na to. And next, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa tong magulong kable na to. Woohoo!